Okay naman siya, Enzo. Marahil napagod lang sa Alexandra. Siguro maraming trabaho sa opisina na ginagawa ngayon kaya nagkaganyan siya. Nakangiting sabi ng doktor sa kanya. Buti naman, Dok. Nag-aalala talaga ako. Hindi kasi siya madalas magkasakit. Malakas ang resistensya niya. Sagot ni Enzo. Magiging okay na siya ngayong araw o kaya bukas. Painumin mo lang ng gamot, saka pakuhanin mo ng off. Baka masyado na nag-o-overtime ang asawa mo. Masipag talaga siya, Dok, lalo na kapag Biyernes na, kasi gusto niya na wala kaming gagawin sa bahay kapag weekends. Napakaswerte mo naman sa asawa. Hindi na maluho, masipag pa. Nabanggit nga sa akin ng lolo mo na hindi na siya masyadong nakikialam sa pagpapalakad mo ng opisina. May tiwala daw siya sa inyo na Alexandra. Kwento ni Doc sa kanya. Kaya nga ganyan na lang magtrabaho sa Alexandra, Doc. Nahihiya siya kay lolo. Sa bagay, mabuting bata naman siya. Saka kilala ko naman sa Alexandra simula noong bata pa siya. Kaya alam ko malaking bagay ang magagawa niya para sa kumpanya niyo. Oo nga po, Doc. O siya, ako'y aalis na. Huwag mong kalilimutang painumin ng gamot ng asawa mo, ha? Opo, Doc. Salamat ulit. Nagluluto si Enzo ng pagkain nang marinig niyang parang gising ng asawa niya. Pumasok siya sa kwarto at nakita niya itong nakaupo na. Agad niya itong nilapitan para kamustahin. Kamusta ng pakiramdam mo? Hinipo pa niya ito sa leeg. Medyo maayos na ako. Paano akong nakauwi? Kanina kasi masama yung pakiramdam ko. Nilalagnat ka kaya inuwi na kita. Galing na dito si Doc Romel. Overpatig ka daw kaya ka nagkasakit. Hindi ka na kasi nagpapahinga nitong mga nakaraang araw. Marami kasi akong nirarush na mga papeles. Kailangan na yung isubmit. Proposals kasi yon. Ang dami mo ng client na naipasok. Baka sa susunod hindi na ako kailanganin sa opisina kasi kaya mo na magpatakbo mag-isa. Biro ni Enzo dito. Anong ginagawa mo? Tanong na Alexandra sa kanya. Bakit ka naka-apron? Nagluluto ka ba? Oo, kailangan mong kumain ng masasabaw na pagkain. Napapansin kong pumapayat ka na. May nag-doorbell sa unit niya. Nagpaalam siya saglit kay Alexandra upang buksan ang pinto. Surprise! Sinalubong siya ng yakap at halik ng bagong dating. Bianca? Anong ginagawa mo dito? Gulat na gulat sa Enzo. Hindi mo man lang ba ako papapasukin? Tanong nito sa kanya na siyang labas na Alexandra. Hi Alexandra, nasabi sa akin ni Enzo na may sakit ka raw. May dala nga pala akong fruits. Tuloy-tuloy itong pumasok sa loob. Hindi na nakapagsalita sa Alexandra. Naupo na lang ito sa sofa. Siya naman ang nagsara ng pinto. Bakit ka narito, Bianca? Tanong ni Enzo. Hindi mo na kasi ako dinadalaw kaya naisipan kong puntahan ka na lang. Andito naman sa Alexandra kaya okay lang naman siguro, hindi ba? Baling nito sa asawa niya na nakapikit habang may hawak na ice bag. Don't worry, may kasama nga pala ako. Nagpapark lang siya ng sasakyan. May nag-doorbell ulit. Binuksan niya ito. Ang lalaki sa resort kung saan sila ikinasal na Alexandra. Sino ka? Hi, ako si Richmond. Nakilala kong asawa mo sa resort, remember? Yes. Ang tanong, anong ginagawa mo dito? Nakakunot ang noo na tanong ni Enzo. Kaibigan ko si Bianca. Tapos may sinabi ako sa kanyang babae na maganda, pero may asawa. Ipinakita niya sa akin ang picture niyo na Alexandra. Kaya alam ko ng setup nyo. Ngumiti pa ito. Diba babe, ito yung usapan natin? Ihahanap natin ng boyfriend sa Alexandra para hindi naman awkward. Pag nagkikita tayo, hindi ba? Sabi ni Bianca. Papasukin mo siya, Enzo. Utos sa kanya ni Alexandra. Iniawang ni Enzo ang pinto upang makapasok ang lalaki sa loob. Salamat. Hi Alexandra, kamusta ka na? Tanong nito saka inilapag ang dalang prutas at bouquet sa lamesa. Ay, para sa'yo?
Inaangat nito ang bulaklak saka iniabot sa kanya. Totoo palang may sakit ka? Nakapagpa-check up ka na ba? Tanong ni Richmond sa kanya. Oo, ipina-check up ko na siya. Asawa ko yan malamang. Sagot ni Enzo sa lalaki. Kumain ka na ba? Tanong ulit ng lalaki. Hindi pa siya kumakain. Nagluluto pa kasi ako. Uminom ka na ba ng gamot, Alexandra? Diniinan talaga nito ang pangalan ng asawa niya. Napainom ko na siya kanina. Teka, bakit ba ikaw ang nasagot? Alexandra na bang pangalan mo ngayon? Sita sa kanya ni Richmond. Oo nga naman baby, hayaan mo na lang kasi na mag-usap sila. Halika na, sasamahan na lang kita sa kusina at mukhang masarap ang niluluto mo. Hinila na siya ni Bianca sa kitchen, subalit nangahaba ang lieg ni Enzo pagtingin kina Alexandra at Richmond. Hindi siya sanay na may ibang ini-entertain ng babae maliban sa kanya. Nakita niya pa na hinahawak-hawakan ni Richmond ang babae. Hey! Tawag ni Bianca nang pansin niya. Yes? Sagot niya dito. Kanina pa ako nagsasalita dito. Parang wala ka naman sa sarili mo. Hayaan mo na nga sila doon. Okay na din na may ibang nakakasalamuhang lalaking asawa mo para hindi siya masyado mag-feeling na pagmamay-ari ka na niya. Bianca, please. Ayoko na may mga taong babastos sa mga taong nakatira sa pamamahay ko. Sagot ni Enzo sa babae, saka niya hinalo ang pagkain na niluluto. Hindi na niya napansin ang matalim na tingin na ipinukol ni Bianca kay Alexandra. Mukhang masarap ang niluluto mo ah. Pag-iiba nito ng usapan. Sinigang sa miso ito, paborito ni Alexandra. Sagot ni Enzo, lumabi ang babae. Bakit mo siya ipagluluto ng paborito niya? Bakit hindi paborito ko? Nagmamaktol na sabi ni Bianca sa kanya. Si Alexandra ang may sakit dito. Saka hindi mo naman sinabing pupunta ka, hindi ba? Sa bagay, ako na nga may kasalanan. Napakislot pa si Enzo nang yakapin ng babae. Baka mapaso ako, Bianca. Pigil niya dito. Matatalsikan ka ng sabaw. Parang nandidiri ka naman sa akin? Hindi, ikaw lang ang inaalala ko. Huwag ka lagi mag-isip na masama sa kapwa mo, okay? Sorry. Waring napahiya ang babae. Sige na, itinuloy mo na yan. Doon na lang ako kina Richmond. Paalam ng babae sa kanya. Napailing na lang si Enzo sa ginagawang ito ng babae. Parang ang gusto nitong gawin ay ihanap ng bagong lalaki sa Alexandra para hiwalayan siya. Ganito na kadesperadang babaeng ito. Kung hindi lang siya naawa dito, dahil pakiramdam ni Enzo, malaki ang kasalanan niya sa babae. Hiniwalayan na niya ito. Ipinagpatuloy na lang niya ang pagluluto. Baka pumangit pa ang lasa nito dahil sa nadarama niyang inis. Hindi ni Enzo magawang paalisin si Bianca. Nagkasundo na sila ni Bianca tungkol sa asawa at kung magde-date man sila, kasama sa Alexandra. Kaya sigurong naisipan ng babaeng ito na bigyan to ng lalaking makakasama. Si Richmond, ayon dito, ay isang modelo. Patuloy pa rin ang career nito abroad. Ang pamilya daw ng lalaki ay may factory ng chocolate. Ang pangahan nitong mukha ay bagay sa tangos ng ilong at makikipot nitong bibig. 30 years old na pala ito. Mataas ang sense of humor ng lalaki. Natatawa sa Alexandra sa mga simpleng hirit nito. Parang nababawasan na ang sakit ng kanyang ulo. Pakiramdam niya ay nag-release siya ng maraming stress through sweet. Kumain na kayo. Yaya sa kanila ni Enzo. Ramdam ni Alexandra sa tinig at kilos nito na masama ang loob nito. Hindi naman tumanggi sina Bianca at Richmond sa pagyayaya ni Enzo. Pinaunla kanila ang imbitasyon nito ng pagkain. Nagkasabay pa sila ni Richmond humawak sa plato ng kanin upang lagyan ng kanyang plato. Salamat. Ako na, sa Alexandra nang sumandok ng kanin niya. Inaabot sa kanya ni Enzo ang mangkok ng sinigang. Binigyan pa siya nito ng kalamansi, patis at sili.
Ako din babe, ipaglagay mo ko ng kanin. Si Bianca na nagpapakuyot kay Enzo. Hindi naman ito ipinahiya ng lalaki. Dinulutan ito ng pagkain. Habang kumakain, nagkukwentuhan sila ni Richmond tungkol sa pagmamodelo nito. You can be a model too. Gusto mong ilakad kita sa handler ko? Tanong nito. Oh, by the way, Enzo, your sinigang is really good. Can I have the recipe? Just search it. Sa YouTube ko na lang natutunan yan. Sagot ni Enzo na hindi man lang umingiti. Sabagay, magaling ka magluto Kaya siguro love na love ka ni Bianca. Oops, wrong. Hindi ko nga alam na nagluluto to Kasi sabi niya, he can't cook. Kaya akala ko talaga hindi niya kaya magluto na masarap. Anyway, I can cook naman. So okay lang kahit hindi siya marunong. Right baby? Hinawakan ni Bianca si Enzo sa pisngi. Napangiwi sa Alexandra. Ang sakit niyo sa mata? Bulong niya. What was that, Alexandra? Tanong ni Bianca. Nothing. May naalala lang akong line sa movie. Sagot niya sa babae. Marunong ka bang magluto? Tanong ni Richmond sa kanya. Ako ba? Itinuro pa ni Alexandra ang sarili. Of course, ikaw yung tinatanong ko. Natawa naman ito. I can eat. Sagot ni Alexandra. Natawa ang lalaki sa kanya. It's alright my dear, I can cook. Nakangiting wika nito. Oh, hindi siya makapaniwala. Yes, kapag ni-raise ka ng Filipino mom, lahat kaya mong gawin. Alam mo naman ng mga nanay, hindi ba? Nalungkot sa Alexandra bigla. Ano nga kayang pakiramdam na mapalaki ng ina? Why? What's wrong? Nag-aalalang tanong ni Richmond. Wala siyang nanay, matagal nang patay. Sagot ni Enzo. Napaka-insensitive mo. Oh, I'm sorry. Really? I didn't mean to. Sagot ni Richmond na apologetic ang muka. It's okay. Naisip ko lang. What if nga? What if nga na may nanay ako? Baka natuto rin ako magluto. Si Enzo, kaya masarap pagluto. May nanay din siyang nagpalaki sa kanya. Sagot niya dito. Ikaw Bianca, can you cook? Narata lang itsura ng babae saka ngumiti na hindi mo malaman kung ngiting aso. Hindi Hindi rin kasi marunong magluto ang mom ko. So that's why, bagay kayo ni Enzo. He can cook, you can eat. Natatawang biro ni Richmond. Natawa sila sa hirit nito, ngunit si Enzo ay nanatiling seryoso. Mukhang madali ko talagang makakasundo si Richmond. Sabi ni Alexandra sa sarili. Nasa salas na sila at nagkakape. Nag-order ng kape si Richmond from Starbucks. Nakikinig lang siya ng kwentuhan ng mga ito. Ganun talaga sa Paris. Kahit maghalikan sa labas, wala silang pakialam. Kwento ni Richmond. Naalala ko noon yung kaibigan ko. Sa mismong bar sila nag-make love ng kaibigan niya. Totoo yan. Segunda ni Bianca. May mga chances pa nga na kahit may mga kasama, go pa rin. Dito sa Pilipinas, nakakahiya yun. Sagot pa ni Richmond. Well, toxic Filipino culture talaga. Masyadong makaluma mag-isip ang mga Pinoy. Kahit talamak naman dito mga artistang may anak kung kani-kaninong lalaki. Sinabi mo pa. Kaya nga ayoko maging artista dito. Nakikinig lang sila ni Alexandra sa kwentuhan ng mga ito. Napansin ni Enzo na medyo namumutlang asawa. Tumayo si Enzo at hinawakan ang noo nito. Nagulat si Bianca sa ginawa niya. Napatingin ito kay Richmond na nagkibit balikat na lamang. Mataas ulit ang lagnat mo, sabi ni Enzo sa asawa. Magpahinga ka na. Mamaya na, nagkukwentuhan pa kayo Sagot na Alexandra. Huwag mo na kaming intindihin. Halika na. Itinayo niya ito. Bigla itong binuhat ni Richmond. Masamang pakiramdam niya pare. May steps papunta sa kwarto.
Madapa lang siya. Nasaan ang kwarto na Alexandra? Napalunok sa Enzo sa ginawa ng lalaki. Masyado talaga tong mabida. Iginiya na lamang niya ito kung saan natutulog ang asawa niya. Pinangko ito ng lalaki hanggang sa kwarto. Kasunod nila si Bianca. Ang ganda ng interior ng unit mo, babe. Hindi ko napasok ang kwartong ito noon. Wika ni Bianca. Si Mami ang nagpaayos nito para daw may touch ng babae. Sagot ni Enzo bago kumutan sa Alexandra at lagyan ng ice bag ang noo. Buti pala't maganda ang taste ni tita. Para pag may bahay na tayo, may magdidesign na ng kabahayan. Maluwang nangiting sagot ng babae sa kanya. Napalingon sa Enzo kay Richmond. Nakatingin to sa kanya na para bang inaabangan ng kanyang isasagot. Napapailing na lang siya. Habang si Bianca naman ay nililibot ang mata. Lumabas na sila ng kwarto ni Alexandra. Sigurado ka bang okay lang siya? Dalhin kaya natin siya sa hospital. Nag-aalala ang tinig ni Richmond. Okay lang yan. Pinuntahan na siya ng doc kanina. Overpatig lang. Makakapagpahinga naman siya na maayos dahil wala kaming pasok bukas. Sagot ni Enzo dito. Magpapaalam na muna ako. Tulog naman na sa Alexandra. Dadalaw ako ulit, pwede ba? Pakiusap nito sa kanya. Oo naman. Sabay na tayo palagi. Humawak sa braso niya si Bianca. Ang awkward daw kasi na mag-isa lang akong pumupunta dito. Ngayon, dalawa na tayo. Napangiwi si Enzo sa sinabi ng babae. Kahit kailan, pala desisyon talaga to. Sasabay ka na ba, Bianca? Baling nito sa babae. Yes, pero babe. Yes, sasabay na siya. Inunahan na ni Enzo ito. Ikaw na rin ang may sabi na awkward kapag narito ka nang wala si Richmond, hindi ba? Sabi ni Enzo sa babae. Aalis na siya. Kailangan mong sumama. Bakit kasi aalis ka na, Richmond? Nakangusong sabi nito. Babalik na lang ako kapag magaling na sa Alexandra. Nagpapahinga na siya eh. Baka napagod. Sagot naman ng lalaki. Sige na nga. Mamimiss kita, babe. Yumakap ito sa kanya at akmangahalik pero umiwas siya. Babe, amoy isda ako oh. Ipinaamoy ni Enzo ang damit. Malansa nga. Iho naman. Kaagad nitong kinuhang alcohol at perfume sa bag, saka nag-spray. Bakit hindi mo agad sinabi? Akala ko alam mo. Sagot ni Enzo na napangiti. Alam niya madidiriin ito. O siya, aalis na kami. Wika ni Richmond saka binuksan ang pinto. Bahala ka na kay Alexandra ah. Ingat kayo. Nag-flying kiss na lang sa kanya si Bianca paglabas. Saka ni Enzo isinara ng tuluyan ng pinto. Nakahinga si Enzo ng maluwag pag alis ng dalawa. Isinuot niya ang kanyang apron at nag-umpisa maghugas ng mga hugasin. Madalas, sa Alexandra ang gumagawa sa bahay. Siya lang ang nagluluto. Madalang naman silang kumain dito dahil lagi silang nasa labas. Kumuha siya ng vacuum saka naglinis muna sa salas. Inayos niya ang mga throw pillow na nagulo nung umupo sila doon. Pinunasan niyang lamesang bubog na center table. Nang makatapos na sa labas, pinuntahan niya sa Alexandra, saka pinainom ng gamot. Hinubaran niya ito ng suot na damit at panloob. Walang halong mali siya ang ginawa niya. Dagli niya itong dinala sa banyo at inupo sa bathtub. Mataas pa rin ang lagnat nito kaya dapat magpababa ang init. 5 minuto lang ang ligong ginawa ni Enzo dito. Sa kanya kinuha ang towel at tinuyo ang katawan ng babae. Inabutan niya ito ng toothbrush na may toothpaste. Pagkatapos mag-toothbrush na Alexandra, pinuhat niya ulit to pabalik sa kama. Isinaksak niya ang blower para pahanginan ang buhok nito. Sinusuklayan niya pa ito habang pinapahanginan ng buhok. Salamat, sabi ni Alexandra sa kanya na nakasandal sa headboard. Matutulog ka na ba? Tanong ni Enzo dito. Nagbibihis muna ako. Napahagikhik ang babae
Kahit panty wala akong suot. Okay lang yan. Ako lang naman ang naririto. Ngumiti siya dito. Mas kinakabahan nga ako kung ikaw lang yung kasama ko. Oo naman. Pinisil ni Enzo ang baba ng asawa. Ikinuha niya ito ng shorts, panty at t-shirt. Ito, kaya mo na bang magbihis mag-isa? Maliligo muna ako. Ngumiti pa siya sa asawa bago tuluyang pumasok ng banyo. Naalala na Alexandra ang mga linisin sa labas. Ayaw pa naman niya na may maiwang mga kalat kasi hindi siya mapakali. Lumabas siya ng kwarto at nagulat na maayos na ang salas at kusina. Napangiti na lang siya. Maaasahan talagang asawa niya. Sinilip niya ang kwarto ng lalaki. Malinis din ang lugar na iyon. Bakit sa banyo ko siya maliligo? May banyo naman dito. Napailing na lang siya sa isiping iyon. May picture sila sa kwartong iyon, nakasabit sa wall. Palabas na sana sa Alexandra na makasalubong ang asawa, nakatapis ito at nagtutuyo ng buhok. Hey Mrs., anong pinapasyalan mo dito? Nakangiti nitong tanong sa kanya. Wala naman. Nag-check lang ako kung okay na yung kwarto mo. Nauutal sa Alexandra ang pagsagot dito. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng lalaki, saka walang babalang nagbukas ng closet at nagbihis sa harapan niya. Napatalikod naman sa Alexandra sa ginawa nito. Oh, bakit napatalikod ka pa? Nakita mo naman ang lahat sa akin? Nampupus ka ang tinig ni Enzo. Lalabas na ako, sabi niya. Pero mabilis si Enzo, niyakap agad siya patalikod. Tutulog? Tanong niya. Napakaswerte mo ngayon, may sakit ka. Hinigpitan ni Enzo ang yakap sa kanya. Halika, matulog tayo. Bakit? May iba ka pa bang gustong gawin? Hinalikan ni Enzo ang lieg niya. Kaso hindi pwede ang gusto mo. Mainit ka pa. Halika na. Para sa Alexandra na robot na sumunod sa lalaki. Nahiga sila sa kama nito. Nakaunan pa siya sa braso ng lalaki at magkayakap silang nakahiga hanggang sa tuluyan na silang makatulog. Nagising sa Alexandra na maayos na ang pakiramdam. Kinapa niya ang katabi parang walang tao. Saka pa lang siya nagmulat ng mga mata. Mag-isa siya. Bukas na ang kurtina. Medyo madilim na sa labas. Lampshade lang sa gilid ang nagsisilbing ilaw niya. Bigla siyang bumangon at tumayo. Pumasok siya sa banyo nito. May toothbrush siya doon. Naglagay siya ng toothpaste sa toothbrush niya, saka nag-umpisa na siyang magsipilyo. Pagkatapos, naghilamos siya at nagpuna sa tuwayang nakasabit sa railing sa loob ng banyo. Paglabas niya, tumambay muna siya sa couch na nasa may glass wall. Ang gandang pagmasdan ng kamay nilaan. Kumikinang. Parang mga bulalakaw ang mga sasakyan na nagkikislapan habang tumatakbo. Ipinuyod niya ang kanyang buhok. Napatingin siya sa pinto nang bumukas iyon. Ang asawa niya. Gising ka na pala. Nakangiti ni Enzo na bati sa kanya. Hubad ito at nakaboxer lang. Bigla siyang napulunok ng laway nang makitang unti-unting paglapit nito sa kanya. Bakit natulala ka? Nabighani ka ba sa abs ko? Napatungo sa Alexandra sa kanya. Kahit kailan, sinisira nito ang moment niya. Ang ganda kasi dito sa room mo. Yung room ko kasi, medyo sangga ng building na yon. Itinuro na Alexandra ang mga kataasang tower. Hindi ko na tuloy makitang bandang likuran noon. Gusto mo bang makipagpalit ng kwarto sa akin? Naku, hindi. Iminustra niya pa ang kamay ang pagtanggi. Gusto mo ba dito tayo kumain? Tanong nito sa kanya. Pwede ba? Oo naman. Wait lang, kukunin ko yung food. Lumabas na ito. Pagbalik nito, may dala itong tray na may umuusok na sabaw, saka mga tinapay. Ano yan? Humalimuyak ang bango ng dala nitong pagkain sa kabuuan ng silid na iyon. Bulalo to.
Binili ko lang sa restaurant na kinakainan natin. Inilapag ng asawa niya ang tray sa gilid ng wall na ginawa nilang lamesa. Ito naman ay French bread, saka butter. Alam kong hindi ka masyadong kumakain ng kanin. Wow! Salamat! Sabi na Alexandra dito. Kukunin ko lang ang tubig at yung red wine. Matapos silang kumain, nanood sila ng scenery sa labas. Kitang-kita na Alexandra ang kagandahan lalo na nung dumidilim na. Nakangiti niyang pinanood ang mga sasakyan na tumatakbo. Ang ilaw ng mga ito ay nagsilbing bituin sa lupa. May nakapagsabi na ba sa'yong maganda ka pala? Untag ni Enzo sa katahimikan nila. Kita na Alexandra ang refleksyon nito sa salamin. Nakatingin ito sa kanya. Alam ko, marami na nagsabi sa akin yan. Napatawa pa sa Alexandra bago pa ikot-ikutin ng alak sa loob ng kupita. Si Richmond, anong palagay mo sa kanya? Anong palagay? Nangunot ang noo na Alexandra. Para kasing attracted ka sa kanya. Saka ito sumimsing ng alak. Hinarap niya ang lalaki. Wala naman sigurong masama, hindi ba? Kilalanin mo muna siya bago ka makipagmabutihan sa kanya. Pagak siyang napatawa, tiningnan niya ito. Okay lang ako, kaya kong alagaan ang sarili ko. Besides, wala na naman ako may pagmamalaki sa kanya, hindi ba? Ito naman ang hindi nakapagsalita. Napatungo na lang ito, tinitigan ng alak niya. Like, matagal-tagal pa naman tayo magsasama, Alexandra. Marami pang maaaring mangyari at maganap. Sabi ni Enzo saka siya tiningnan. Hindi ko alam. Ikaw, anong tingin mo? At tanong din ang isasagot mo sa akin? Wala pa akong isasagot sa iyo ngayon. Napakamot ito sa ulo. Napagkalahati nila ang wine na dala ni Enzo. Masyado na siyang nagiging matabil. Magpatugtog ka nga ng music na rock, sasayaw ako. Utos na Alexandra dito. Oo ba? Game na sagot ni Enzo. Kanta ng SB19 na Gento ang pinatugtog ng lalaki. Yes! Sumayaw talaga sa Alexandra ng todo kahit tipsy siya. Napapalakpak naman si Enzo sa ginagawa niya. Sumisipol pa ito. Bigla siyang nabuwal. Alalang-alala na lumapit ang asawa sa kanya. Okay ka lang ba? Nakahiga sa Alexandra at tawa ng tawa. Yung sahig mo gumagalaw ata. Napatigil siya sa pagtawa nang mapansin niyang titig na titig to sa kanya. Bakit? How I wish na ako lang ang una at huling aangkin sa'yo. Hinawi ni Enzo ang buhok niya na nasa mukha niya. I think I'm going to kiss you. Tinawid ni Enzo ang pagitan ng kanyang mga labi at doon sa lugar na iyon naganap na muli ang isang mahabang gabi ng pagdiniig. Ilang ulit siyang inangkin ng lalaki sa buong magdamag.